Nadagdagan ng 116 ang kaso ng mga firecrackers-related injuries sa bansa sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa DOH, posibleng madagdagan pa yan. Aminado naman ang kagawaran na bigo silang nakamit ang zero firecracker-related injury sa kabila ng mahigpit na kampanya. Si Noel Talakay sa detalye. Mahigit 230 firecracker-related injuries ang naitala sa bansa bago matapos ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Batay sa inisyal na datos ng Health Department, baka madagdagan pa ho ito sapagkat kuminsan nadidelay yung pag-report ng ibang ating sentinel sites or hospitals. sa kabuang bilang ng firecracker-related injuries, 49% o katumbas ng 113 cases ay mula sa National Capital Region na pinakamataas sa mga rehiyon sa buong bansa. Nakapagtala ng pinakamababang kaso sa 5 rehiyon ng bansa. Karamihan ay mga lalaki at karaniwang nangyayari sa bahay at lansangan. Naitala rin ng DOH ang pinakabata at pinakamatandang biktima ng firecracker-related injuries. So yung 11 months, parang piccolo yun ang nakadali doon. Nagkaroon siya ng burn sa face, sa eye, dahil siguro natapunan ito or natalsikan. Then the oldest case, 76 years old, from Ilocos, na-injure naman yung right eye dahil sa quitis. Para kay DOH Secretary Ted Herbosa, satisfactory lang ang kanilang assessment sa kanilang kampanyang Iwas Paputok dahil hindi nakamit ang layuning zero firecracker-related injury. So to me, ano pa rin yun? Dapat zero. If you ask me as a doctor, dapat zero. Kasi lahat ng fireworks injuries are preventable. Kailangan matuto tayong magsaya, walang panganib sa buhay at sa ating mga kabataan. Naitala rin ng DOH ang siyam na mga paputok na naging dahilan ng maraming injuries. May 3 bagong amputated cases dahil sa paputok na nasa 11 kaso na ngayon sa buong bansa. Samantala, 5 kaso rin ang kanilang naitala na biktima ng stray bullets o mga tao na tinamaan ng ligaw na bala. Hanggang ngayong unang linggo lang ng 2024 ang pagkuha ng datos ng firecracker-related injuries ng DOH mula sa Sentinel Hospital o mga ospital ng DOH. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.